Sometimes having much can cause conflict. Dahil pareho ng mayaman si Abraham at si Lot, naging ugat ito ng kanilang conflict. Bakit? Limited ang tubig, limited ang damo, limited ang pastulan. Kaya sabi nga nung verse 6, di ba, lagi nang nag-aaway ang kanilang mga pastol. Kasi agawan sila ng pastulan. Hindi naman mangyayari yun kung kokonti lang ang alaga nilang hayop. Matagal na silang magkasama, nag-away ba sila? No. Kasi hindi pa naman sila ganung karaming alagang hayop. Pero dahil pinayayaman sila ng Diyos, pabadami ang alaga nilang hayop, nag-start ang conflict. Kasi dumami ang kanilang ari-arian, because sometimes having much can cause conflict. Di ba totoo naman yan? Maraming mga mag-aasawa kung kailan nagkapera, tsaka nag-away, tsaka naghiwalay. Totoo naman, di ba? Kung kailan nakapag-abroad at napunta sa ibang bansa ang asawa, kumikita ng dolyar at tsaka nag-away, tsaka naghiwalay. Maraming ganyan. Kung kailan nagkapera at gumanda ang buhay ng magkakapatid, tsaka nagkalayo ang mga loob, nagkaroon ng tampuhan. Buti pa nung mga wala pa silang pera, magkakabati, magkakasundo. Pero nung meron na silang narating sa buhay, meron na silang mga pera, so ang ending, magkakagalit na, magkakaaway na. Kung kailang nagkakapera tsaka dumadami ang kaaway, dumadami ang kagalit, kapag marami ang iiwang pamana, napansin nyo, ng magulang, lalong nag-aaway-away ang magkakapatid. Biruin mo kung walang pamana ang magulang, di ba? Nagtutulungan pa ang mga magkapatid. O, ako muna ang sagot sa nanay, ako muna ang sagot sa tatay. Pero kapag maraming iiwan ng magulang, kahit magkakasundo ang magkakapatid, nag-aaway-away, nagkakagulo-gulo. Sabi nga, mas madami ang iiwang kayamanan, mas magulo, mas gumugulo. Lucas 12:13. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Panahon pa ng Panginoong Jesus, laging may hidwaan na sa mana. Lagi nang nag-aaway-away ang magkakapatid sa minamana nila. So itong lumapit kay Jesus, nagugulangan siya ng kanyang kapatid. Kaya nakikiusap siya, sabi niya, Guro, pwede ba pagsabihan naman po ninyo yung aking kapatid? Siguro, umaattend ng Bible study doon sa kanyang... kaya sabi nung isang taong ito, pagsabihan naman niyo yung kapatid ko, baka umaattend po sa Bible study ninyo. Sabi niya, kasi po ginugulangan po ako sa partihan ng mana. Diba, ganun ang nangyayari. Di ba totoo naman, maraming magkakapatid na magkakasundo, pero nagkakagulo-gulo dahil sa hatian ng mana. Kasi habang dumadami ang iiwan, mas dumadami ang rason para mag-away, ang magkakadugo. Itong magtito, sa tagal nilang magkasama, ngayon lang sila nagkaroon ng conflict. Kasi dumami ang kanilang ari-arian. Dumating lang yung conflict nila kasi pinasagana sila sa kanilang mga resources sa buhay.